CBT transmission, okay nga ba talaga? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at sasagutin lang natin yung mga tanong na related sa CBT transmission. Kasi yun nga marami pa rin nagka-question kung maganda ba talaga yung performance ng CBT transmission. Kasi ito na nga yung ginagamit sa mga modern car ngayon. Kumbaga, yung CBT is tinitrade na rin as automatic. Okay, kumbaga, pag bumili ka ng isang kotse, automatic yan. Pero yung transmission nun is CBT. Okay, so ngayon, ito yung mga question nila with regards CBT. No? Number 1 dyan is kung aahon daw ba. Number 2, pwede ba sa long ride? And number 3, hindi ba sirain? And number 4, mas ma-maintenance nga ba ang isang CBT transmission? Okay, sige, unahin natin yung number 1 na question. Aahon ba? Based on my experience, yung halimbawa yung Mirage ko and even my Avanza which is 7-seater, kahit loaded yan, never pang tumigil yan or hindi umahon. Okay, ito. Like for example, ewan ko kung na-try nyo na yung paahon dito sa may bandang Binangonan. Hindi ko lang sure yung pa Thunderbird yata yun, if I'm not mistaken, yung resort. And kung aahon kayo doon, kung mahina ang sasakyan ninyo, I will assure to you na mahihirapan talaga. And I tried it, yung Mirage ko, and loaded yun Kumbaga, 5 kami sa loob ng sasakyan, plus yung luggage nila, syempre resort nga, so may mga pagkain sila, may mga damit and everything, so puno din yung likod. And never naman siyang umatras o hindi o tumigil. Aahon talaga So I would say na i-questionin kung aahon. Okay? So there's no question kung sakaling baka hindi daw umahon. Aahon ang isang CBT transmission. And yung number 2 question is, pwede ba sa long ride? Okay, ganito. I use it for Grab. Okay? So sabihin na natin from 8 a.m. to 8 p.m. there was a time na walang off ang makina. Okay, so sabihin na natin sa ganung katagal na oras, so almost 12 hours, hindi naman nagpipil yung aking CBT transmission. Now, kung sabihin natin, sige, long ride, yung mahaba ang takbo. Sabihin natin, I tried it na talagang literal na balikan lang yung Manila to Zambales and pabalik, balikan. There's no issue. Walang patayan ng makina yun literal lang na balikan. So, kung question natin kung pwede ba sa long ride, yes, pwede yan. Okay, and number 3 na question is, hindi ba sirain? Okay, hindi siya sirain, okay? As long na maaalagaan nyo siya sa oil o sa CBT oil at sa filter. Okay? So, ngayon, I have a proof din, I have padating na siya sa 280,000 kilometers yung CBT ng Mirage ko. 280,000 kilometers na siya ngayon. Okay? And wala naman siyang problema. Goods naman siya. Wala naman akong nakikitang issue. Chine-change oil ko lang siya at pinapalitan lang ng filter. So, 'di ba? Walang problema. Okay na okay. And yung number 4 na question is, mas ma-maintenance ba? Well, pwede kong sabihin na in terms of price, medyo mas mahal ng konti talaga yung price ng CBT oil. Okay? And yun, like yung sa akin, dalawa yung filter niya. Okay, so medyo in terms of time sa pag-repair or sa pag-maintenance, medyo mas may tagal ng konti kasi dalawang filter yung babaklasin mo. And in terms of price, well, medyo mas mahal ng konti kasi may dalawang filter at meron pa siyang, at mas mahal pa yung oil niya. So, overall, wala naman tayong problema with CBT, and kaya nga yan na yung ginagamit ng mga modern car ngayon, at ngayon na-introduce na rin nila yan doon sa mga 7-seater na way back then, halos yung mga hatchback lang, yung mga sedan lang yung naka-CBT, pero ngayon 7-seater may mga CBT na rin, like yung sa Avanza nga at yung sa Stargazer, if I'm not mistaken, yung sa Hyundai at yung sa Honda. Yan, yung 7-seater na BRB ata yun. And even yung Toyota Innova na Cerix, Xenix ba yung Xenix yun, di ba? Naka-CBT na rin yan. So, in terms of reliability, in terms of performance, there's no question, maganda na talaga yung CBT. O sabihin na natin, nandun na sila sa almost, hindi naman perfect, pero
malapit na sa perfect yung ating mga CVT transmission. So, yun mga paps, no? So, kung sakali man na nagwo-worry pa rin kayo with regards CVT transmission, nothing to worry. I will assure to you na maganda ang isang CVT transmission sa isang kotse. Ang pinaka-importante lang yan para magtagal is alagaan nyo lang sa oil o alagaan nyo lang siya sa maintenance. And yun, wag nyo lang gagawa ng kakaiba, no? Kumbaga, yung pag-aalaga, paggamit, ayusin nyo lang. I will assure to you na magtatagal lang isang CVT transmission. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like. And kung di pa kayo subscriber na aking YouTube channel, press sa subscribe button dyan sa baba. At sa Facebook, click lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.